sa usapin ng impeachment mga kababayan ni Sara Duterte. Dahil eto daw pong kampo ni Sara Duterte ay natatakot daw po na buksan yung green box mga kababayan na naglalaman ng mga tax record ng mag-asawang Duterte. Sa akin mga kababayan in my personal opinion, much better na talagang mabuksan itong green box na ito. Pero mas maganda kung sa proper forum. Ano yung proper forum mga kababayan? Yung mismong trial na. Kasi nga baka mamaya pag binuksan nila yan, gamitin ng kampo ni Sara Duterte para magkaroon ng technical na naman dito po sa usapin ng impeachment ni Sara Duterte. Pero dito makikita talaga natin na takot yung legal team ni Sara Duterte na mabuksan yung green box mga kababayan dahil nga mabibisto doon kung gaano ba talaga kalaki yung kinikita ng kanilang negosyo at kung tugma ba talaga yan sa pera na naglalabas-pasok sa kanilang bank account. So ngayon ito i-play po natin. Natatakot umano ang kampo ni Vice President Sara Duterte na maibulgar ang katotohanan sa di nila maipaliwanag na yaman. Yan po ang giniit ng House Prosecution Panel, kaya raw tinututulan ng depensa ang pagbubukas sa kahong naglalaman ng tax records ni VP Sara. Kasi para sa akin kung wala namang ikinakatakot mga kababayan, kung wala namang problema dun sa mga tax record nila, bakit sila matatakot na buksan yan? Kung wala namang itinatago. Siguro mga kababayan, kaya natatakot itong kampo ni Sara Duterte kasi nga may itinatago sila. Para sa iba pang detalye, live mula sa Batasang Pambansa, may Express Report si Marian Enriquez. Marian, ano pa bang ibang sinabi dyan ng House Prosecutors? Ruth, ano raw ba yung kinatatakot ng kampo ni Vice President Sara Duterte? Bakit mariing tinututulan ng mga ito yung pagmamarka ng BIR box? Yan nga yung tanong ng House Prosecution Panel doon sa mungkahing pagbubukas ng income tax returns ng mag-asawang Duterte Carpio at kanilang mga negosyo. Ay nga sa prosekusyon, very unusual ang ginawa ng kampo ni VP Sara at lalong walang karapatan ang defense team para tutulan kahit yung pagmamarka na lang ng box dahil ito ay kanilang ebidensya. Gina ng prosekusyon, takot ang kampo ng bise na lumabas ang katotohanan kaugnay sa unexplained wealth at di pagdedeklara ng tama ni VP Sara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALE. Yan na nga talaga yon mga kababayan. Kaya siguro ayaw nilang pabuksan yung green box kasi natatakot sila mga kababayan na mabuking na hindi tugma yung kinikita ng kanilang mga negosyo at kanilang trabaho mga kababayan doon sa naglalabas-pasok na pera sa kanilang bank account. Yan ang ikinakatakot ni Sara Duterte at saka ng kanyang asawa na si Mans Carpio. Kasi hindi naman ipipilit yan nung defense team mga kababayan kung hindi rin utos ni Sara Duterte. Tingnan natin itong pahayag ng mga tagapagsalita ng prosekusyon. Hindi po magsisinungaling ang dokumento. Hindi po magsisinungaling ang taxes. Ang tanong ng taong bayan, takot ba tayo sa katotohanan? Kinakatakutan nila tong box kasi nga mukhang hindi lang ito smoking gun. Mukhang arsenal na ito ng armory na ayaw nilang mailahad sa buong taong bayan. We will have to take this together with their SALENs to see if the declared income matches the the assets, liabilities, and net worth indicated in the SALENs. Iba pa ho to dun sa usapin na in fact yung what the wealth that they've actually accumulated is way more than what's disclosed in the SALN. Ruth, nauna na ngang sinabi ng Defense Counsel ni VP Sara na si Attorney Michael Poa limitado lang at hindi na dapat isama pa sa paglilitis ang anumang bagay bago ang 2022 o naging impeachable official si VP Sara. Pero pumalag dyan ang prosekusyon. Giit nila kailangan ng baseline o comparison para ma-establish ang di pagdedeklara ng tama sa SALN ng bise. Ganito rin ang nangyari. Tama din yon mga kababayan. Kasi 'di ba nung una nagdedeklara naman si Sara Duterte ng kanyang SALN pero kalaunan mga kababayan 'di ba hindi na. Tapos nung nagdeklara ulit, nung sinubukan magdeklara ulit, hindi na po tumutugma yung kanyang SALN sa kanyang total asset o yung kanyang yung perang pumapasok at lumalabas sa kanyang bank account. Kaya doon pa lang mga kababayan talagang sablay na ito pong si Sara Duterte. Maniwala kayo sa akin, malaki ang posibilidad mga kababayan na kung patas yung mga tatayong senator judge,
makukonvict po talaga si Sara Duterte dito. Noong nagkaroon ng co-warrant to petition na nagpatalsik sa pwesto kay dating Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Narito Tama. ang pahayag ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Shell Jokno. Integrity is a continuing requirement. And of course, when we speak about impeachable offenses, that relates to the fitness of the officer to occupy that particular position. Crux of the co-warranto is the same as the crux of an impeachment. Ang pinag-uusapan dyan ay removal from office at ang pinaka-bottom line dyan ay fitness for office. So I don't see that distinction as being important. Diba? Ruth, paglilinaw nga ng prosekusyon, wala pang desisyon sa BIR box. Pinaubay na ng Clerk of Court sa Senate Impeachment Court yung pagdedesisyon tungkol dito. At kumpiyansa naman ang prosecution panel na mabubuksan ito at papayagang mailahad din yung kanilang mga ebidensya even prior to 2022 para nga suportahan ang kanilang mga aligasyon sa bise ng siya ay impeachable official na. Samantala, Ruth, sa July 6, inaasahang gugulong na ang mismong paglilitis kay VP Sara. Yan yung abangan natin mga kababayan, yung July 6. Titingnan natin kung sisipot ba dyan si Sara Duterte o hindi. Hanggang sa matapos yung kanyang trial mga kababayan. Kasi alam niyo po ba, pag hindi sumipot si Sara Duterte dito, ibig sabihin talagang natatakot siya at guilty talaga yan mga kababayan. Takot siyang magisa at takot po siyang matanong. Kasi ito yung kauna-unahang impeachment mga kababayan na ang magiging paksa ay impeachment ng Vice Presidente. Ito rin yung kauna-unahan mga kababayan na sa kasaysayan ng Pilipinas na mai-impeach kung sakasakali na pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At kung hindi siya attend, siya din yung kauna-unahan na Vice Presidente na hindi umattend mga kababayan sa kanyang mga impeachment trial. Muna ang latest dito sa kamera, balik sa Ruth. Yan po ang Express Report ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Ayan na mga kababayan. Kaya ano pa ba naman ang aasahan natin kay Sara Duterte? Kung hindi mga kababayan, di ba tumakbo at matakot dahil alam niya sa sarili niya na guilty po talaga siya. Kaya siguro yung kanyang legal team mga kababayan ay pinipilit na wag ipasilip yung green box. Kasi nga, pag binuksan yun mga kababayan at hindi tumugma sa kinikita nilang mag-asawa at ng kanilang mga negosyo, isa lang ibig sabihin yan. Yung karamihan sa pera na pumapasok at lumalabas sa kanilang bank account, salas sa galing sa ipinagbabawal na bato at sa mga drug lord mga kababayan, ay malaki ang posibilidad na galing din sa corruption yan. Di po ba? Yan talaga yung nakikita natin dyan. Malaki ang posibilidad na galing po talaga sa corruption yan. Kaya nga ang sabi po dito mga kababayan ito basahin po natin. Galing po ito mga kababayan sa mga nakita po nating balita online. Sabi po dito, huwag gawing tanga ang Pilipino. Emosyon ng biktima ginagamit na naman para sa sariling agenda mga kababayan ng politika. Sabi pa dito, bulag sa kapalpakan ng tatay pero kritiko sa kasalukuyang administrasyon. Yan po yung mga katangian daw po ng ating Vice Presidente kaya dapat daw po itong ma-impeach mga kababayan. Sabi pa nga dito, Davao bombing at school violence noon. Kinalimutan mo na, balikan mo ang lapses ninyo bago ka mga tuwiran ngayon. Ayan kita mo yung sinasabi na mga kababayang Pilipino po natin laban po dito kay Sara Duterte. Sabi pa nga dito, mas madaling maging kritiko na walang ambag kaysa maging bahagi ng pagbabago nasa ng aksyon mo para sa bayan. Sabi pa dito mga kababayan, walang puwang ang kakulangan sa gawa. Ang tunay na leader nagbibigay ng solusyon, hindi puro reklamo at paninira. Kasi nga, mga kababayan, yan naman talaga ang ginagawa ng ating Vice Presidente. Saglip na magtrabaho siya, tulungan niya ang Presidente. Ano po ba ginagawa niya? Naninira sa Presidente pero kung tutuusin, siya po dapat ang kasira-sira. Kasi nga, unang-una, di ba tinatakasan niya yung kanyang pananagutan at yung kanyang impeachment trial. Pangalawa, mas pinipili niyang magliwaliw kaysa paglingkuran ang mga kababayang Pilipino po natin. At eto nga, kung makikita niyo yung balita kanina na kung saan yung kanyang legal team talagang takot na takot pabuksan yung green box kasi nga
may itinatago mga kababayan etong ating Vice Presidente. Sa bagay mga kababayan, ganyan naman talaga yung mga yan. Etong mga Duterte matatapang magsalita pero pag dumarating na sa pananagutan, mga takot. Katulad ng tatay ni Vice President Sara Duterte, 'di ba? Kung titingnan niyo mga kababayan, ano ba yung sabi dito sa Duterte Update? Basahin po natin ha. Humarap ka rito, utos ng ICC kay PRRD. Huwag nang magtago sa abogado. Kasi nga, 'di ba, hindi sumisipot si Duterte sa mga patawag sa kanya ng International Criminal Court mga kababayan. So ano pa nga ba ang aasahan natin kay Sara Duterte? Kung mismong yung tatay niya duwag na harapin yung kanya mga pananagutan, syempre ganun din yung anak mga kababayan. Ano po, so sabi pa dito, tapos na ang palusot Duterte, personal na pinapaharap ng ICC sa paglilitis mga kababayan. Sabi pa dito, tikom ang bibig. Abogado ni Duterte pinagbawalang mag-ingay sa labas ng korte. Sabi pa dito, huling hirit na medical, kalusugan ni Duterte isa sa ilalim sa pagsusuri ng mga eksperto dyan daw po sa ICC para hindi na makapagdahilan pa sa patawag ng ICC. Sabi pa dito, korte laban sa chismis, fake news sa kaso ni Duterte, binabantayan ng ICC mga kababayan. Kasi nga yung mga taga-suporta ni Digong ay panay po ang pagpapakalat ng maling impormasyon patungkol po sa kaso nitong si Duterte. So ibig sabihin mga kababayan, ganyan po talaga yung galawan ng mga taga-suporta ni Digong. Gagawin po nila ang lahat para lamang po isalba ang reputasyon ng mga Duterte na matagal na pong sira. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, ako naniniwala ako na baka hindi po talaga umattend etong si Sara Duterte mga kababayan dyan po sa kanyang impeachment trial. Kasi nga, siguro natatakot din etong si Sara Duterte na harapin eto pong si Abby Andres, yung sheriff mga kababayan, na kanyang sinapak mga kababayan nung siya ay mayor pa ng Davao. At syempre, natatakot ding harapin ni Sara Duterte eto pong si Mary Grace Piatos. Kasi nga mga kababayan, eto yung mga posibleng mga testigo na ihaharap diyan po sa impeachment trial ni Sara Duterte. Kaya nga siguro mga kababayan, itong ating Vice Presidente ay tila kinakabahan na. Kasi maliwanag naman Sabi nga dito sa balita, yung Davao Sheriff na sinuntok ni BP Sara noong 2011, kabilang daw po sa mga testigo diyan daw po sa impeachment trial ni Sara Duterte. So ito, i-play po natin. Tetestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang sheriff na sinuntok niya noong 2011 habang mayor pa siya ng Davao City. Ang detalye sa Ay, shoutout kay Argo bati na tayo Metro Morning Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Sa nalalapit na impeachment trial laban kay VP Sara, mahalaga ang tungkulin ng mga testigo dahil nasa kamay rin nila kung dapat bang mapatalsik sa posisyon si Vice President Sara Duterte. Tama! Sa dokumento at impormasyong nakuha ng Billionaire News Channel, 27 witnesses ang inilatag ng House Prosecution Panel. Para pa lang yan sa Article 1 o ang misuse of confidential funds. Base sa impormasyong nakalap ng BNC, nasa pang 25 sa listahan si Mary Grace Piatos na ang diba kasama din si Mary Grace Piatos mga kababayan sa mga tatayong testigo. At saka yung Davao Sheriff na pinagsasapak ni Sara. nakalagay na purpose ay to testify on their alleged receipt of confidential funds. Bago siya, pang-pito sa listahan, si Attorney Michael Powa na ang purpose ay maghayag ng patungkol sa COA audit findings. Pang-24 naman si Attorney Zulaika Lopez na ang purpose ay patunayan ang pagtanggap niya ng confidential fund. Si Lopez ang isa sa mga closest at most trusted person ng Vice Presidente. Naging Undersecretary rin siya at Chief of Staff ng Office of the Vice President. Taong 2024, umagaw sa atensyon ng publiko si Lopez matapos siyang ma-cite in contempt sa Kamara de Representante. Subalit, asahan nyo na mga kababayan. Sa impeachment trial ni Sara Duterte, magkakaroon ng matinding drama na naman. Kasi kabilang pala itong si Lopez mga kababayan sa sa mga isa sa mga tatanungin dito po sa impeachment ni Sara Duterte. So asahan nyo na magkakaroon ng mga matitinding drama once na umusad na itong impeachment ni Sara sa July 6 mga kababayan. Kasi dire-diretso na po yan Dire-diretso na itong impeachment trial ni Sara.
Nagpumilit si VP Sara na sa ospital siya ilagay at hindi sa loob ng kamara. Oh. Samantala, kabilang rin sa testigo ng prosekusyon ay si Ramil Madriaga na umano'y bagman ng pangalawang Pangulo. Kabilang naman sa mga testigo ng prosekusyon sa Article 4 ay ang court sheriff na matatanda ang sinapak ni Vice President Sara Duterte noong 2011 na si Abby Andres. Magugunita na nangyari ito sa isang demolition noong mayor pa si Sara Duterte ng Davao City. Tatayuin saksi ng prosekusyon ang mga dating security official ng Vice Presidente na sina Colonel Raymond Dante Lachica at Lieutenant Colonel Dennis Nulasco. Ayan mga kababayan yung mga posibleng witness na tatayo po dito kabilang si Mary Grace Piatos at kabilang din dito mga kababayan etong Davao Sheriff. Kasama din etong si Zuleika Lopez. Kaya nga sa darating na July 6 hanggang sa matapos etong impeachment trial ni Sara Duterte, asahan nyo na mga kababayan na magkakaroon po talaga ng matitinding drama dyan. Kasi ang uunahin daw po mga kababayan dito sa impeachment trial ni Sara Duterte ay yung presentasyon ng video ng pagbabanta ni Sara Duterte laban po kay PBBM. Yun daw po yung pinakauunahin. Kasi dito talaga mga kababayan, mahihirapang pasinungalingan ito dahil mismong on live yan na ginawa ni Sara Duterte yung pagbabanta niya sa buhay ni former House Speaker Martin Romualdez, ni First Lady at ng ating mahal na presidente. Maliwanag din naman mga kababayan na talagang napanood ng sambayan ng Pilipino yung live ni Sara Duterte habang nagbabanta sa buhay ng presidente. Kaya paano nila pasisinungalingan ito? Diba? Kaya nga mga kababayan, nakaka-excite yung paparating na July 6 kasi makikita natin kung anong depensa ang gagawin ng kampo ni Sara Duterte para pasinungalingan ito. Anyway, eto play po natin. Mauunang ipipresenta ng prosekusyon ang mga testigo at ebidensyang may kinalaman sa article na matinding pagbabanta sa buhay ng Presidente, First Lady at dating House Speaker sa pagsisimula ng paglilitis ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasama sa testigo ang sheriff na sinuntok ni Vice President Sara Duterte noong siya ay mayor pa ng Davao City. Layo ng prosekusyon na patunayang may tendency na gumamit ng karahasan ang pangalawang Pangulo. Tama! Sa documentary evidence naman, kabilang sa... Ito nga nakakapagtaka Bakit sa kabila ng pagbabanta ni Sara Duterte sa buhay ng presidente, ng First Lady at saka po ng former House Speaker at sa kabila ng pananakit po niya sa isang sheriff mga kababayan, bakit kaya hindi siya nadidisbar? Diba samantalang sina Attorney Jess, sina former or etong sina Attorney Larry Gadon, di ba mga natanggalan ng ano yan? Si Attorney Jess na suspended ng 1 year mga kababayan. Si Attorney Larry Gadon na disbar. O bakit etong si Sara Duterte hindi madisbar-disbar kahit etong si Digong mga kababayan? Yan yung nakakapagtaka dyan. Dapat kung tutuusin, disbarment na po ito. Disbar na itong taong ito dahil po sa kanyang mga pagbabanta at sa kanyang paggamit ng karahasan para lamang po masunod yung gusto niya. Reserve evidence ng prosecution ay ang talaan ng mga nakarehistrong baril ni BP Duterte sa Philippine National Police upang patunayan na may kapasidad ang Vice Presidente na isakatuparan ang kanyang banta. Samantala, muling iginiit ng prosekusyon ang kahalagahan ng personal na pagdalo ni BP Sara sa nasabing paglilitis. Sa tingin nyo, aattend ba mga kababayan? Sa akin, mukhang malabong umattend itong si Sara Duterte dahil mga kababayan matatakot yan or natatakot yan na magisa sa mismong trial. Appearing before the impeachment court is likewise a constitutional duty which public officials must comply. This is what we meant by public office is a public trust, and public officials must be accountable to the people at all times. Ang sa atin, kung dumating yung circumstance na kinakailangan niyang humarap, we will be the ones to advise our client na kailangan niyang humarap at doon natin malalaman kung haharap siya o hindi, physically. Diba? Kahalagahan ng Ibig sabihin, hindi pa sigurado kung itong si Sara Duterte ay haharap mga kababayan or hindi sa kanyang mga pananagutan. Kasi kung titingnan po natin mga kababayan, dito po sa usapin ng impeachment ni Sara Duterte, mukhang malabo na po na humarap itong ating Vice Presidente. Kasi
takot naman talaga sa pananagutan. Etong si Sara Duterte matapang lang magsalita, pero kung mapapansin po ninyo, puro pag-iwas yung ginagawa niya. Lalo na pagka pinag-uusapan kung paano niya nilustay yung pera ng mga kababayang Pilipino po natin. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, sa inyong palagay, sisipot po kaya si Sara Duterte dito sa paparating na impeachment trial po niya sa July 6, mga kababayan? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan, mga kababayan.